Nagsisimula ang pelikula sa isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Cameron na nangangarap na makatulog kasama si Diane na kanyang crush mula sa high school. Nang magising si Cameron ay napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Siya ay tila bigo lalo na't siya lang ang may nararamdaman para kay Diane. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Cameron para mag-almusal kasama ang kanyang mga magulang na sina Hunter at Carol. Sinabihan siya ng kanyang magulang na sulitin ang kanyang bakasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga makabuluhang bagay. Sinubukan ni Cameron na sumang-ayon sa payo ng kanyang mga magulang. Bago mabilis na nagdahilan siya na magtrabaho sa isang ice cream parlor bilang isang intern sa kanyang bakasyon sa kolehiyo. Pagdating sa ice cream station si Cameron ay late. Nagalit sa kanya si Lenny ang store manager. Samantala sa paligid ng bahay ni Cameron may isang magandang babae na nagngangalang Victoria ang nakatira. Pabalik sa ice cream parlor sinabi ni Lenny kay Cameron na mag-overtime noong gabing iyon. Ngunit tumanggi si Cameron na binanggit ang kanyang mga plano na makipag-date kay Diane. Si Lenny na kilala rin si Diane bilang isang sikat na babae ay nahihirapang paniwalaan na nagawa ni Cameron na makipag-date sa kanya. Kaya humingi siya ng larawan ng ebidensya ng pagiging malapit ni Cameron kay Diane. Dahil sa ayaw matawag na sinungaling pumayag si Cameron sa hiling ng kanyang manager. Pagkatapos makatapos ng trabaho pumunta si Cameron sa bahay ni Diane kung saan ito ay nagbibilad sa araw sa likod bahay habang nakabikini. Sa mga sandaling iyon ay lihim na sinusubukan ni Cameron na kunan siya ng litrato, ngunit nahuli ang kanyang mga kilos. Sina Chad at Jason na nang bully kay Cameron noong high school ay mabilis na inihagis ni Chad ang telepono ni Cameron sa kalye na humantong sa pagtatalo sa pagitan nila. Nang marinig ang kaguluhan lumapit si Diana upang tulungan si Cameron. Ipinaliwanag ni Chad na sinadya ni Cameron na kumuha ng litrato kay Diane. Ngunit si Cameron ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng pagtanggi sa akusasyon kahit na sumasang-ayon na patunayan ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan sa kanyang telepono. Sa kasamaang palad ng sinubukang kunin ni Cameron ang kanyang telepono ay isang sasakyan ang samagasan nito. Mamaya ng gabing iyon pagkabalik ni Cameron sa bahay ay hindi niya sinasadyang nasilayan si Victoria na nagpapalit ng damit. Tila natulala si Cameron sa katawan ng kanyang bagong kapitbahay hanggang sa napansin ni Victoria na sumilip siya sa kanya. Natarante si Cameron at mabilis na isinara ang mga kurtina bago nagpas siyang bumaba at kumain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Maya-maya pa ay may nag-doorbell kaya nag-alinlangan si Cameron na buksan ang pinto. Dahil sa hinala ni Cameron si Victoria ito, pagkabukas ni Cameron ng pinto ay nawala ang figure ni Victoria at sa halip ay nakita niya si Diane para yayain si Cameron na lumabas. Si Cameron ay nalilito kung ano ba ang nangyayari. Pero kalaunan ay sinamahan niya si Diane sa isang pizza restaurant. Pagdating sa restaurant ay nagkwekwentuhan si Diane at Cameron habang nag-e-enjoy sa kanilang order na pizza. Kahit matagal nang may gusto si Cameron kay Diane ay hindi niya ipinahalata ang nararamdaman niya. Dahilan nakikita lang siya ni Diane bilang isang kaibigan. Sa kanilang pag-uusap ay nagulat sila sa pagdating ng kanilang high school friend na nagngangalang Martin. Sa pagkakataong iyon ay parang sumenya si Diane kay Cameron na huwag yayain si Martin na sumama sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad ay binati na ni Cameron si Martin kaya nilapitan niya ito. Pagkatapos na naramdaman ni Diane at Martin na awkward na humantong kay Martin na piliin na umalis kaagad sa restaurant. Nang napagtanto ni Cameron ang sitwasyon nagtanong siya kay Diana kung ano ang mayroon sa kanila ni Martin. Gayunpaman ay tumanggi si Diane na pag-usapan ang kanyang mga problema at piniling samahan si Cameron pauwi. Nang makarating sa lugar ni Cameron ay ipinaliwanag ni Diane ang kanyang isyu kay Martin noong high school days nila. Kung saan inimbitahan ni Diane si Martin sa isang party. Sa kasamaang palad noong araw na iyon hindi nagpakita si Martin na humantong sa awkward sa pagitan nila. Nang marinig ang kwento ni Diane, hindi alam ni Cameron kung ano ang kanyang sasabihin sa babaeng gusto niya. Kasabay nito biglang napansin ni Cameron na matalim na nakatitig sa kanya si Victoria. Kaya hindi siya comfortably kaya mabilis siyang nagpaalam kay Diane at pumasok sa loob ng bahay. Sa kanyang kwarto si Cameron palihim na sumilip sa bintana ng kwarto ni Victoria hanggang sa nagulat siya sa pagsulpot ni Victoria sa likod niya. Nagulat si Cameron at tinanong kung paano mabilis na nakarating si Victoria sa kanyang silid. Gayunpaman ay pinagalitan ni Victoria si Cameron dahil sa katapangan na silipin siya at natakot si Cameron at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Cameron hindi na umalis si Victoria sa kanyang silid at pinilit si Cameron na dalhin siya sa isang lugar bilang parusa sa kanyang mga aksyon. Sa una ay tumanggi siya dahil sa kanyang kawalan ng kasanayan sa pagmamaneho. Ngunit matapos magbanta si Victoria na sasabihin sa mga magulang ni Cameron ang tungkol sa pag-uugali niya. Si Cameron ay nataranta at sa wakas ay pumayag na sumunod sa mga kahilingan ni Victoria. Nang gabing iyon ay dinala ni Cameron si Victoria sa isang pabrika at pagdating ni Victoria ay sadyang kinuha ni Victoria ang susi ng kotse upang hindi siya takasan ni Cameron.
Sa sandaling iyon ay nakita ni Cameron ang isang lalaki na tinatanggap si Victoria na humantong sa kanya upang maniwala na si Victoria ay isang escort. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Victoria sa gusali ang lalaki ay sumulpat na may sugatang paa. Humingi ng tulong ang lalaki kay Cameron, ngunit dahil sa takot ay pinili ni Cameron na iwan siya doon. Hanggang sa lumitaw si Victoria sa kanyang anyo na vampira at sinipsip ang dugo ng lalaki hanggang sa siya ay namatay. Habang pabalik sa bahay, nagreklamo si Cameron tungkol sa pagpatay ni Victoria sa isang tao. Ngunit si Victoria ay ngumiti lamang na nagbabanta na gagawin din ito sa kanya kapag tumanggi siya sa kanyang mga utos. Pagdating sa bahay, pinaalalahanan ni Victoria si Cameron na sunduin muli siya kinabukasan para manghuli ng isa pang target. Hinalikan pa nga ni Victoria si Cameron bilang pasasalamat sa pagmamaneho sa kanya ng gabing iyon. Kinaumagahan ay tinawag ni Hunter si Cameron upang magtanong tungkol sa dugo sa bintana ng kotse. At nang ipapaliwanag ni Cameron ang totoong nangyaring insidente ay dumating si Victoria at nag-imbento ng isang kwento tungkol sa mantsa ng dugo sa kotse ni Cameron. Mukhang naniwala si Hunter sa kwento ni Victoria at pinayagan din niya si Victoria na humiling ng pahintulot na pansamantalang kunin si Cameron bilang kanyang driver. Hindi nagtagal habang si Cameron ay nasa ice cream shop. Dumating si Martin para humingi ng tulong kay Cameron na mapalapit kay Diane. Ipinaliwanag ni Martin na noong high school ay hindi niya sinipot si Diane sa kanilang date dahil sa sobrang kaba niya. Pumayag si Cameron sa request ni Martin. Sa gabi muling hinatid ni Cameron si Victoria sa isang lugar kung saan itinulak ni Victoria ang isang tao mula sa isang itaas na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo ng biktima sa kotse ni Cameron. Si Cameron ay mukhang natakot sa pagpatay na nasaksihan niya, habang si Victoria ay casual na ninanamnam ang dugong naiwan sa kanyang mga kamay. Si Cameron ay nag-aatubili na nilinis ang kanyang sasakyan sa mga mantsa ng dugo bago sila bumalik sa bahay. Nang bumalik si Cameron at magpapahinga na sana sa kanyang silid, nagulat siya sa presensya ni Victoria na nakahiga sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Victoria na siya ay isang 247 taong gulang na matandang vampira. At ang kanyang misyon ay paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, na pinatay ng kanyang grupo noong 1980 dahil sa pagtanggi na maging vampira. Matapos marinig ang kwento, medyo gamaan ang pakiramdam ni Cameron na malaman na ang lahat ng mga taong pinatay ni Victoria noon ay hindi tao. Matapos ang kanyang kwento nagpasya si Victoria na umuwi. Kinaumagahan ay biglang pumasok si Martin sa silid ni Cameron at hiniling kay Cameron na tulungan siyang mapalapit kay Diane. Nag-aatubili na binigyan ni Cameron si Martin ng ilang mga tip na magagamit niya. Sa gabi ay sinamahan ni Cameron si Victoria upang tugisin ang mamamatay tao ng magkasintahan. Si Cameron na karaniwang nag-aalala ay nasa sabik tungkol sa revenge mission ni Victoria. Masigasig niyang tinanong kung ilang vampira ang papatayin ni Victoria. Si Victoria pagkatapos ay sumagot na papatayin niya ang 2 vampira at ang pinakahuli ay ang pangunahing salarin na kumitil sa buhay ng kanyang kasintahan. Nang makarating sila sa lokasyon, kasama si Victoria, Cameron ay nagpasya na pumasok sa gusali. Pagkatapos maghanap sa iba't ibang mga silid sa wakas ay natagpuan ni Victoria ang kanyang target na nagtatrabaho bilang isang security guard sa gusali. Tila napagtanto ng matanda na siya ang target ni Victoria at inilabas ang kanyang pistol. Nais na tulungan si Victoria, si Cameron na sadyang sumulpat sa pinto dahilan para barilin siya hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Mabilis na sinugod ni Victoria ang matanda para matulungan niya si Cameron. Nang lumapit si Victoria kay Cameron bigla ipinaliwanag na niya na nagpanggap lamang siyang patay upang mabilis na atakihin ni Victoria ang matanda. Nang marinig ito ni Victoria ay nakaramdam ng pagkadismaya na sinaway si Cameron sa kanyang mapanganib na aksyon. Dahil hindi siya isang vampira na may sobrang lakas tulad niya. Binalaan din ni Victoria si Cameron na huwag gumawa ng isang bagay na kalokohan. Maya-maya ay nakarating na silang dalawa sa bahay kung saan humingi ng pahintulot si Cameron kay Victoria na mag-night off sa pagmamaneho sa kanya kinabukasan dahil may plano siyang tulungan si Martin na nakikipag-date kay Diane. Hindi pinansin ni Victoria at pinayagan si Cameron para magbakasyon. Kinabukasan sa ice cream parlor ay inimbitahan si Cameron ng kanyang katrabaho na si Lisa sa isang konsyerto. Ngunit hindi namamalayang tinanggihan ni Cameron ang imbitasyon ni Lisa. Lingid sa kanyang kaalaman na si Lisa ay lihim na may gusto sa kanya. Sa bandang hapon si Cameron pagkatapos ng trabaho ay sumama kay Martin bilang isang pumagitna kay Diane sa kanilang date sa isang restaurant. Nang iwan ni Cameron si Martin ngunit hiniling ni Diane na manatili siya. Dahil nag-aalala silang magiging awkward na naman ang atmosphere. Ilang sandali matapos na magdahilan si Diane sa banyo ay biglang sumulpat si Victoria at tinulungan si Cameron na maghanap ng dahilan para makaalis. Matapos matagumpay na umalis kay Martin at Diane. Nagtanong si Victoria tungkol kay Diane at ipinaliwanag ni Cameron na si Diane ay naging crush niya mula noong high school siya. Nagtaka si Victoria kung bakit tinutulungan ni Cameron si Martin na lapitan si Diane. Sinabi ni Cameron na kumpiyansa siyang tatanggihan ni Diane si Martin.
Ilang sandali pa si Cameron ay ipinakita kay Victoria ang ice cream parlor na pinagtatrabahuhan niya noong college break niya. Nang hindi inaasahang nagpapahinga sina Chad at Jason sa harap ng ice cream parlor na ikinatakot ni Cameron. Dahil alam niyang madalas na binubuli ni Chad at Jason si Cameron. Si Victoria ay nagpanggap na girlfriend ni Cameron para takutin ang dalawang lalaki at pigilan sila sa pag-istorbo kay Cameron. Sa kasamaang palad ay hindi naapektuhan si Chad at sinimulan pa nga niyang takutin si Cameron. Kaya iminungkahi ni Victoria na mag-away sila para ayusin ang kanilang mga isyu. Pagkatapos na napilitan si Cameron na harapin si Chad at ngunit sinuntok lang si Cameron. Tahimik na nagbigay ng direksyon si Victoria hanggang sa magawa ni Cameron na lumaban kay Chad at talunin ang bully. Sa pagkapanalo ni Cameron, hiniling ni Victoria kina Chad at Jason na huwag nang abalahin si Cameron. Sa pag-uwi ni Cameron ay nagreklamo siya na masakit ang kamay nito. Kaya binigyan siya ni Victoria ng likido mula sa kanyang kwintas at sinasabing magpapagaling ito sa anumang mga sugat. Agad itong ininom ni Cameron at gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit nang makarating sila sa bahay ay ipinaalam sa kanya ni Victoria ang side effect ng likido. Magpapalaki ito sa sexual ni Cameron. Pagkatapos noon ay sadyang pumunta si Victoria sa silid ni Cameron upang tulungan itong mabawasan ang side effect ng likidong ibinigay nito. Habang naghahalikan sila biglang pumasok si Hunter sa kwarto, dahilan para mapatigil sina Cameron at Victoria sa kanilang aktibidad. Habang si Hunter naman ay mabilis na humingi ng tawad at lumabas ng kwarto ng kanyang anak. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Cameron kay Victoria na ang puso niya ay kay Diane lang. Kaya hindi comfortable si Victoria at pinili niyang umalis. Kinaumagahan ay ipinahayag ni Martin ang kanyang pagkabigo kay Cameron dahil sa pag-iwan sa kanya kahapon na naging dahilan upang mabaigo ang pakikipag-date nila ni Diane. Matapos na muling maging awkward ang pag-uusap ni Martin at Diane, nagtalo si Cameron na hindi na matutuloy ang relasyon ni Martin at Diane. Pagkatapos noon ay pinili ni Cameron na umalis kaagad para sa trabaho para hindi na niya marinig muli ang mga reklamo ni Martin. Sa kabilang banda ay tila nakilala ni Victoria si Diane na nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit. Nagpapanggap siya bilang isang customer. Ilang sandali pagkatapos ng break ay sinabi ni Cameron kay Lisa ang tungkol kay Martin at Diane. Sa sandaling iyon naisip ni Cameron na napakabuti niya sa iba na nakakalimutan ang sariling kaligayahan. Si Lisa na gustong pasayahin si Cameron pagkatapos ay inanyayahan siyang manood ng konsyerto para makalimutan ni Cameron ang kanyang problema. Nang hindi inaasahan ay pumayag si Cameron at nangakong makipagkita sa kanya. Kaya maaari silang pumunta sa konsyerto ng magkasama. Sa gabi si Cameron na naghanda upang makipagkita kay Lisa ay nagulat nang makita ang kotse ni Diane sa harap ng bahay ni Victoria. Nagtataka si Cameron ay palihim na sumilip sa bahay ni Victoria. Nang mga sandaling iyon ay nakita ni Cameron sina Victoria at Diane na mukhang medyo mainit at naghahalikan. Naikinagulat naman ni Cameron at nakalimutan niya ang pangako niya kay Lisa. Kasabay nito na inis si Lisa kay Cameron sa hindi pagsipot at pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya nito. Kinaumagahan pagkaalis ni Diane sinadya ni Victoria na nilapitan si Cameron at tinutuya na nagsasabing natutuwa siyang pagselosin siya. Sinabi ni Cameron na hindi niya ipagmamaneho pauwi si Victoria, kung saan binantaan niyang sasaktan siya kapag tumanggi siya. Dahil dito sinadya ni Cameron na makipagkita kay Martin na nagmumuni-muni sa kagubatan at nagplanong isama si Martin at Diane. Para maisakatuparan ang kanyang plano. Pinili pa ni Cameron na huminto sa kanyang trabaho at nang aalis na siya ay bigla siyang binutukan ni Lisa na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa hindi pagsipot nito. Pagkauwi ni Cameron nang hindi inaasahan ay binigyan siya ni Carol ng bagong telepono. Sa kanyang bagong telepono si Cameron ay maaaring gabayan si Martin sa pamamagitan ng earpiece upang masunod ni Martin ang lahat ng mga tagubili ni Cameron habang nakikipag-date siya kay Diane. Ilang sandali matapos ang plano ay tila naging maayos at naantig si Diane sa mga romantikong salita ni Martin. Pagkatapos makipag-usap sa kafe dinala ni Martin si Diane sa parke na ikinaingat ni Cameron at nagbabalak na pigilan sila. Pagdating sa parke biglang bumulong si Diane sa earpiece na ginamit ni Martin para kumonekta kay Cameron na nagsasabing nanalo talaga siya kay Martin. Si Diane pagkatapos ay itinapon ang earpiece at sinadyang kagatin si Martin. Dahil dito nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao kay Cameron. Agad na umalis si Cameron sa parke na sinundan siya ni Diane upang ipakita na buhay pa si Martin. Inamin ni Diane na ang pagkagat niya kay Martin dahil gusto niyang maging isang vampira na may malaking kapangyarihan. Nang marinig ito ni Cameron na nagpahayag ng kanyang sarili ng pagkabigo kay Diane dahil sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Ipinaliwanag ni Diane na kailangan niyang gawin iyon dahil natatakot siyang dumistansya si Cameron sa kanya kung malalaman niya kung sino talaga siya. Si Diane saka ikinwento ang lahat ng manliligaw niya ng mga tao ay kalaunan ay tumanda at namatay. Kaya kahit comfortable siya kay Cameron ay ayaw niya itong makarelasyon.
Habang tahimik na nakinig si Lenny sa usapan at pinanood si Cameron at Diane na magiliw na naghahalikan. Pagkarating ni Cameron sa bahay at magpapahinga na sana, si Victoria ay nagpakita sa kanya na nagsasabi na ang kanyang huling target ay si Diane. Nagpapahiwatig na si Diane ang pangunahing salarin ng pagpatay sa manliligaw ni Victoria. Sa sandaling iyon ay inamin ni Victoria na sinadya niyang nilapitan si Cameron upang pukawin si Diane at gawing mas madali ang pagtapos sa kanya. Tulad ng hinulaan ni Victoria, nagpakita si Diane kasama si Martin, matapos maramdaman na si Cameron ay nasa panganib ng pagiging hostage ni Victoria. Nang papasok na si Diane sa bahay ni Cameron ay biglang sumulpat si Lenny at nagbanta na ilantad ang tunay na katauhan niya sa lahat. Si Diane ay walang pagdadalawang isip na tumakbo papunta kay Lenny at tinagat ito bago pumasok sa bahay ni Cameron. Pagkatapos noon ay agad na sinugod ni Victoria si Diane na nagawang gawin corner siya at ipaliwanag na hindi siya ang pumatay sa manliligaw ni Victoria. Inamin ni Diane na sinubukan talaga niyang tulungan ang naghihingalong manliligaw ni Victoria. Kaya kalaunan ay napaalis si Diane ng kanyang grupo matapos tangkaing tumulong sa isang tao. Matapos marinig ang paliwanag na ito nagpasya si Victoria na bumuo ng sarili niyang grupo kasama si Diane. Hindi nagtagal ay nagpaalam sina Victoria at Diane kay Cameron dahil sila ay bubuo ng grupo ng mga vampira sa labas ng lungsod. Bilang pamamaalam hinalikan ni Diane si Cameron sa huling pagkakataon. Habang si Lenny na naging vampira din ay nagpasya na ibigay ang kanyang posisyon bilang manager ng tindahan ng sorbetes kay Cameron at hiniling sa kanya na magtrabaho ng maayos kasama si Lisa. Sa pagtatapos nakipagkita si Cameron kay Lisa upang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakamali at ikwento ang mga karanasan niya. Salamat sa panonood kaibigan.